So, tulad po ng binanggit ko kanina, ito pong gel-like na substance dito ay i-disregard natin, hindi natin isasama to. Yun. So, ang kukunin lang natin itong medyo matigas na meat. Kasi ito yung kanyang tubig na naghalo dun sa kanyang flesh or sa meat ng nyog na nag-form bilang gel-like. Tingnan po ninyo, para siyang gel. Parang pinrasis siya naturally sa loob. Pero itong makapuno na to or yung coconut sport kung tawagin, naturally occurring ito sa mga nyog. Abnormal development po ito ng embryo niya. Kaya bihira lang makahanap nito. But during early 90s, nagkaroon siya ng demand kasi na-discover na maganda ang kanyang laman. Malambot at the same time ideal siya sa mga minatamis. Kumbaga nagkaroon siya ng commercial value and through the help of government, nag-develop sila ng embryo for cultivation. So simula noon, kinocultivate na ito sa parting Laguna, especially nandyan yung University of the Philippines, Los Baños, sila ang magaling mag-develop nito. Kaya maraming seedlings na makapuno ang makikita dyan sa lugar ng Southern Tagalog. And actually sa ibang part ng bansa, may mga ganitong version din, ibang klase lang siya. Tulad sa amin, may tinatawag kaming linakadan kabulan. Almost same siya sa makapuno, kaya lang medyo manipis ang kanyang laman at wala siyang tubig, dry siya. Pero yung laman niya at laman ng makapuno ay almost magkaparihas. Mayroon na siyang halo sa gitna and wala siyang jelly-like na substance at wala rin siyang tubig. Yun po ang pinagkaiba nila. Ibang tawag dun sa amin, umang-umang. Yun. So ito, natanggal na natin ang kanyang gel at kakayurin na natin ito. Yun. Ito pong inalis natin na gel. Yan po siya. Actually, pwede naman siyang kainin. Actually, kinakain ko ito eh. Masarap. So, malambot lang po siya. Unlike po sa regular or normal na niyog na napakatigas po nun. Kailangan ipakayod mo talaga siya. Unlike ito, matanda na itong niyog na to, pero napakalambot ng kanyang laman. Ito yung pinagkaiba. Kaya nagkaroon ito ng demand sa market dahil nga sa ganitong properties niya na it's ideal talaga for mga minatamis. So, ayun. Para lang siyang buko, although matured nut na siya. Napakalambot. Yan. Actually, sa probinsya namin sa Bisaya, may mga ganito na rin. May mga nagpupropagate na rin nito. And pinoproduce na rin commercially, pero small scale pa lang. Kumbaga, hindi ganun ka-aggressive ang support or yung promotion ng gobyerno. Unlike dito sa Southern Tagalog na minamarket talaga nila commercially.
Pag regular niyog po kasi, na ganito na siya ka-mature, pag kinain mo po itong laman niya is napaka-nutty niya. Kasi yun yung mataas ang percentage ng oil. So, lasang-lasa mo ang gata niya. Unlike ito, mature na siya pero para lang siyang buko. Yung matanda ng konti sa buko. So, yun po ang pinagkaiba nila sa regular or normal na niyog. Kaya ito pinansagan na makapuno dahil pagbukas mo, punong-puno siya ng laman at wala ng tubig dahil na-convert dun sa gel substance. Napaka-successful ng mga nag-produce ng seedlings nito, especially yung UP Los Baños. Dati ano lang to special occurrence lang to abnormal occurrence lang to ng development ng embryo ng nyog. Pero na-develop nga, kaya ngayon, pag nagtanim ka ng binhi ng makapuno, sigurado ang bunga makapuno talaga. Yan. Iyon.